ang GMA Regional TV, One Mindanao. Aniya na ang mga dagkong balita karong adlaw sa One Mindanao. Pag-rescue sa survivor sa na-missing nga motor bangka, nakuhaan og video. Search and rescue sa ubang sakay, nagpadayon. Siyam ka mga balay sa Cagayan de Oro City, nasunog. Giingong misilaog nga poste sa kuryente, gitudlong sinugdanan sa kalayo. Impeachment complaint batok ang Vice President Sara Duterte. Ginahimong fundraising matud pa sa mga miyembro sa Kongreso sumala sa bise. Rider patay ang kasamdan human mibangga ang gimanehong motor sa taxi sa Cagayan de Oro City. Og alang sa mga kabataang Pinoy, panahon na ninyo kini sanglit abli na ang auditions alang sa The Clash Teens 2026. Kini ang GMA Regional TV, One Mindanao. Mayong hapon Mindanao, ako si Sara Hilomen Velasco. Gipagawa sa Philippine Coast Guard ang video sa pagsagop sa usa ka survivor nga napalgan sa Davao Occidental. Usa kini sa mga pasahero sa missing nga motor bangka nga sumala sa Philippine Coast Guard naa sa 16 ang ihap. Atong sayro ng detalye nini sa live report ni Jandy Esteban. Jandy. Sara, sa karon parehan paghihapon ang pagpangita sa laing sakay sa nawala nga motor bangka. Sa karon, usa pa ang survivor. Beret. Atras. Kini ang maaksyon nga pagluwas kang Christopher Bulig tunga sa kadagatan sa Sarangani, Davao Occidental. Mag-alas 11 sa buntag kagahapon. Daw, usa ka pag-ampo ang natubag. Si Bulig, ang crew member, nga usa sa mga sakay sa nawala nga recreational motor bangka. Nakita siya nga nagpalutaw-lutaw. Naningkamot nga mabuhi taliwala sa kusog nga balod, katugnaw ug risgo sa kadagatan. Floating po siya the whole night. At nabanggit po niya during our interview, he felt exhausted. Kaya sa buong gabi halos nag-float po siya doon sa area na yun. And sa time po, the following day, we were able to rescue him. Sumala sa Philippine Coast Guard, nibulag si Bulig sa grupo dihang naunlod ang motor bangka. Based po doon sa inquiry natin kahapon sa survivor, naka-experience po itong kailang motor bangka ng strong current, no? At malalakas po na alon that caused the motor bangka to capsize. And then after po mag-capsize, etong mga individuals na ito ay they hold on to the floating debris. So they group themselves together and then eto pong survivor ay decided, no, na lumangoy po or humiwalay dito sa grupo na ito. So, yun po ang reason na padpad po siya sa bandang Sarangani. Wala pa mihatag og dugang detalye ang Philippine Coast Guard kay nagpadayon pa daw ang ilahang investigasyon. Pero sumala sa igsuon sa usa sa mga misakay sa nawala nga motorbangka pinaagi sa mensahe niini sa GMA Regional TV, nakatawag pa ang iyahang igsuon alas 2:30 sa hapon nitong Domingo, Enero 18, ug nagpahibalo nga naunlod ang gisakyang bangka sa barangay San Remigio, Talikod, Samal Island, Davao del Norte. Hangtod sa dili na kini makontak. Gihatod na siya sa Davao City kaganihang buntag alang sa medical intervention. Actually, yung ating reported location is sa may Davao Gulf. So, mapaprescue po natin yung ating rescued individual. Nasa bandang Sarangani. So, nasa baba na po siya. So, nakikita po natin factor is yung amihan, no? So, yung wind direction po ay papuntang baba. And that's why we concentrated now, Ms. Jandy, yung ating search and rescue efforts. Ilahang giklaro nga 16 ang sakay sa bangka. 12 ka pasahero ug 4 ka crew. Milarga kini alas 8 sa gabi iniadtong Enero 17. Pero wala una nila gipagula ang listahan sa kung kinsa gyud ang mga sakay sa bangka. Base sa nadawat nga impormasyon sa GMA Regional TV gikan sa reliable source, kumpleto man daw og dokumento ang motor bangka apan wala giaprubahan sa PCG ang ilahang travel clearance. Wala pa kini gikumpirma sa PCG. Sa karon, padayon pa ang search and rescue operations. We expanded our search area
And we also put into considerations yung sea condition and even yung environment condition. We deploy resources coming from different agencies. So we also issued a notice to mariners to at least request those vessels transiting in the air to help us locate. And if ever they observe some unusual object, to render assistance as necessary po. Sara, dili pa maingon sa Philippine Coast Guard ang probability of survival. Ilabi pa nga tulo ka adlaw na sukad nga nawala ning laing 15 no individuals nga sakay atong nawala nga recreational motor bangka. Pero gisiguro nila nga himuon na tanan aron malocate ang mga missing. Sara. Okay, daghang salamat, John D. Esteban. Atong sayro ng dugang pang mga balita sa Mindanao. Makauban nato si James Paulo Yap live sa Cagayan de Oro City. James? Salamat, Sara. Siyam ka mga panimalay sa barangay Kugman sa Cagayan de Oro City ang naugdaw. Human nga miulbo ang dakong sunog Martes sa kadlawon. Mga nasunugan na nawagan og hinabang human nga walay nasalbang nilang gamit tungod sa kakalit sa hitabo. Ano ang report ni Cyril Chavez? Urot ng balayo. Pasado alas 12 sa tungang gabi adlawng Martes, nakurat ang mga residente sa Zone 3 Barangay Kugman, Cagayan de Oro City. Human kalit nga miulbo ang dakong sunog sa ilang lugar. Sa kuwang video sa netizen, kita ang kadako sa kalayo nga nagpahayag sa kalangitan. Paspas nga gilamoy sa mong kalayo ang mga kabalayan sa lugar nga sagad gama sa light materials. Giadtuan sa GMA Regional TV 1 Mindanao ang lugar ug among nakahinabi si Roger Poblete. Matod pa, base sa mga nakasaksi sa panghitabo, nga giingong nagsugod ang sunog sa poste sa kuryente nga anaa sulod sa ilang compound. Kalit kini misilaob hantod nga miabot ngadto sa atop ug mikatay. Sa atop-atop na lang ang balugwalo lang gis ko ba. Mo is barang papawan man mi da tulon mi kadlara. May among mahimo gid kos kay. Sa kakalit sa hitabo, tapot lawas lamang ang nasalba sa mga nasunugan. Busa na nawagan sila karon og tabang aron hinay-hinay nga makabangon. Alang sa mga boot mo tabang, mamahimo sila nga makontak pinaagi niini nga mga numero. Sa kabahin sa BFP, niabot ang mong sunog sa second alarm kung asa siyam ka mga balay ang naugdaw. 8 niini ang totally damage ug usa ang partially damage. Miabot sa kapin 200,000 pesos ang danyo sa hitabo, samtang ginasubay pa ang tinubdan niini. Bisa tong mga na-interview, tungod ako sa poste, electrical connection ang allegedly ingon nila, pero mo nakita as far as investigator ato gyapong ipadayon natong investigation kay basin naapay other sources. Kauban si Jaybert Pairat, Cyril Chavez. 1 Mindanao. Sagi paabot nga pag-file na sabog impeachment complaint batok kang Vice President Sara Duterte, sumala sa bise nga gihimo na lang kining fundraising sa mga miyembro sa House of Representatives. Samtang wala na mihatag og reaksyon ang bise sa gi-file na impeachment complaint batok kang Pangulong Bongbong Marcos, apan adunay reaksyon niini si Congressman Paulo Duterte. Ani ang report ni Argel Relator. Magiging katulad lang din yan nung nakaraan na ginagawang fundraising no ng mga members of the House of Representatives yung pagpirma nila sa it's all about the money. Kini ang pahayag ni Vice President Sara Duterte sa gipaabot nga dunay nasay mag-file og impeachment complaint batok kaniya human sa 1-year bar rule karong Pebrero. Una nang giingon sa bise nga posibleng gamiton ang 2026 national budget alang sa subling pagpasaka og impeachment complaints batok kaniya. Hulyo sa miaging tuig, dihang gideklara sa Korte Suprema nga unconstitutional ang ikaupat nga impeachment complaint batok kaniya. Ginakuhaan pa og reaksyon ang Kongreso kalabot niini. Samtang adlawng Lunes, dihang gisumite ni Attorney Andre De Jesus sa House of Representatives ang labing unang impeachment complaint batok kang Presidente Bongbong Marcos. Ground sa maong impeachment complaint mao ang graft and corruption, culpable violation of the Constitution o betrayal of public trust
tungod sa pagsurrender kang kanhi Presidente Rodrigo Duterte ngadto sa International Criminal Court nga walay due process. Sa pahayag, giila sa Malacañang ang pag-file og complaints isip kabahin sa demokratikong proseso ubos sa konstitusyon. Si Vice President Sara Duterte wala na mihatag og reaksyon labot niini. Paabuton lang matud pa ang mga mosunod nga adlaw. Sa kabahin sa igsuon niini nga si Congressman Paulo Duterte, tama na matud pa ang pagpangilad. Samtang ang publiko nalumos na matud pa sa giingong half-baked impeachment case. Ang tinuod nga mga eskandalo kadtong mga nalambigit sa gahom, salapi ug ang kadugo, nagpabiling dili madutlan. Ang paghimo og saba pinaagi sa impeachment drama, paagi daw aron ibalhin ang atensyon gikan sa dagkong kwarta nga korupsyon ug protektahan ang ilang mga kaalyado. Ako si Orgil Relator. 1 Mindanao. 20 anyos nga lalaking mipugong sa pasibat nga kawatan, samdan human gidunggab sa Davao City, samtang sospek malampusong nadakpan. Sa pagpanubay sa kapulisan, sumala sa witness, alas 2 kaganinang kadlawon dihang nagtambay sila kauban na iyang higala nga 20 anyos nga lalaking tricycle driver dool sa gasolinahan sa Barangay Matina Aplaya, Davao City, sa dihang nakita nila ang sospek nga gikawat ang battery sa tricycle nga gipanag-iyahan sa iyang uyuan. Ilang gigukod ang sospek og dihang naabtan, gipangutana kung asa dalon ang battery. Gihangyo niini nga magpabilin usa kay iyang tawagan ang iyang uyuan sanglit dunay timailhan nga nakasulat sa battery. Apan misulay pagsibat ang sospek apan napugngan kini. Didto nagibundot sa sospek ang nakatagong kutsilyo sa iyang hawak ug duha ka higayon nga gidunggab sa likod ug abaga ang kaubanan sa saksi nga 20 anyos nga lalaki. Nakadagan ang sospek ug miambak sa likod sa usa ka nagdagan nga SUV, hinungdan nga nadakpan kini. Na-recover gikan sa sospek ang kutsilyo ug battery nga iyang gikawat. Padayon pang ginatambalan sa ospital ang biktima. Kasong theft ug attempted murder ang atubangong kaso sa sospek nga walay pahayag. Mga kapuso, wala na'y direktang epekto ang bagyong Ada sa panahon sa nasod. Sumala sa Pag-asa, padayong nagpalayo sa kayutaan ang bagyong Ada. Apan apektado sa amihan nga magdala og pag-ulan ang dakong bahin sa Luzon. Samtang localized thunderstorms ang magdala og mga pag-ulan sa Mindanao. Base sa datos sa Metro Weather, gipaabot ang mga pag-ulan sa pipila ka bahin sa Caraga ug Davao Region. Posible gihapon ang mga kusog nga pag-ulan busa mahimong alerto gihapon sa pagbaha o landslide. TV ang GMA Regional TV. 1 Mindanao. Nangandam na ang lokal nga paggamhanan sa Samal Island sa Davao del Norte sa pag-abli balik sa publiko sa Hagimit Falls sa unang quarter sa 2026. Ang Hagimit Falls usa ka iladong ecotourism destination sa isla. Gisiradan kini kay gipailawom sa rehabilitasyon. Nagpahigayon na og inspeksyon ng LGU sa falls ug usa sa gitan-aw mo ang saktong signage, deployment sa lifeguard ug forest ranger aron malikayan ang pagvandal. Mihangyo usab ang LGU sa publiko nga mutabang sa pagbintinar sa kalimpyo sa maong falls pinaagi sa saktong paglabay sa mga basura. Usa ka 23 anyos nga lalaki ang gidunggab patay samtang namista kini sa Claveria, Misamis Oriental. Hinoon ang sospek na dakpan sa hot pursuit operation sa kapulisan. Ani ang dugang detalye. Patay na dihang nadala sa ospital kining 23 anyos nga lalaki human gidunggab sa likod nga bahin samtang nagsakay og motorsiklo sa sitio Tulayas, Barangay Santa Cruz sa Claveria, Misamis Oriental. Giila ang biktima nga usa ka Kent Abregana nga residente sa Barangay Poblasyon, Claveria. Sumala sa investigasyon sa kapulisan, una pa nahitabo ang insidente, nagdula pa ang biktima og basketball sa mga residente sa sitio Tulayas. Apan dihang misakay kini og motor aron moadto sa balay nga ilang pamistahan, kalit kaning giduol sa 18 anyos nga sospek ug gidunggab sa likod. Naibalay nga ilang gi-identify na daan nga dito sa maniudto, doon na pud sa basketball court. Dayon nanaog sa motor kay baklayon man gamay ang balay. Ang nahitabo gisundan aning suspek nga ipag Jimboy. Gisundan dayon gidunggab dito ang likod. Katulo ka higayon. Dali nga naglusad og hot pursuit operation ang Claveria Municipal Police Station nga may resulta sab sa pagkasikop sa maong sospek. Sumala sa PNP.
nga giangkon sa suspect ang krimen nga iyang nahimo. Gamay pa siya. Pag wani kuno sa dinhi sa lungsod sa Claveria, kamanan og dula o sa mga activity, gasumbagon kuno si atong suspect. Pero sa among tanaw alanganin man murag dili katuhuan tungod kay ug ato nga panahon bata pa siya, lahi na po lang naong basin alaan lang siguro to. Kasong murder ang ipasaka batok sa suspect kaysa wala pa'y pahayag. Ako si James Paulo Yap. 1 Mindanao. Samda ng usa ka opisyal sa usa ka construction company human kini gipusil sulod sa iyang sakyanan sa Pag-ibig Drive, MacArthur Highway, Matina, Davao City. Gila sa Davao City Police ang biktima nga usa ka 49 anyos nga department head sa usa ka construction company ug residente sa Kabantian, Davao City. Sa investigasyon sa kapulisan, samtang nagmaneho sa iyang kotse ang biktima, pag-abot sa lugar kalit kining gipusil sa riding in tandem suspect sa tulo ka higayon ug naigo ang biktima sa iyang lawas. Nailalang ang angkas nga nakasuot og puti nga t-shirt, short pants ug dunay tabon sa naong nga walay helmet. Paspasab ni sibat ang mga suspect human sa hitabo. Gidala ang biktima sa ospital ug luwas na sa makuyaw nga kahintang. Nagpadayon pa ang hot pursuit operation sa kapulisan ug lahom nga investigasyon sa maong kaso. Hingpit nang gideklarang minahang bayan sa provincial government sa Davao de Oro ang sitio Tagpura, Barangay Kamanlangan sa lungsod sa New Bataan. Niadtong Enero 16, gipangunahan ni Governor Raul Mabanglo kauban ang Provincial Mining Regulatory Board, Mines and Geosciences Bureau 11 ug ubang miyembro sa konseho ang pag-aproba sa 81 ka ektarya nga luna aron hingpit nang madeklarang minahang bayan sa sitio Tagpura, Barangay Kamanlangan sa lungsod sa New Bataan. Sumala sa Provincial LGU sa impormasyong nakuha sa GMA Superradyo Davao, ang maong minahang bayan gipetisyonan sa Tagpura Small Scale Mining Cooperative nga gigiyahan sa Provincial Environment and Natural Resources Office aron mahimong legal nga na maaplayan sa mga small scale mining cooperatives ang maong area. Kini aron mahimong legal, magbaton og responsableng pagmina ug ma-regulate ang small scale mining sa lugar alang sa panginabuhian sa katawhan dungan sa pag-atiman sa kinaiyahan. TV ang GMA Regional TV. 1 Mindanao. Patay ang usa ka rider samtang samdan ang angkas niini human mabangga sa usa ka taxi nga nag-U-turn sa National Highway sa Cagayan de Oro City. Taxi driver emosyonal nga nangayo og pasaylo tungod sa hitabo. Ani ang report ni Cyril Chavez. Sa kung saan nagdipinsa sa akong kaugalingon at tubangan sa Ginoo. Sa kalagin ako. Emosyonal o wala gyud mapugni ang paghilak. Ingon ani ang reaksyon sa 57 anyos nga taxi driver sa Cagayan de Oro City. Human gikustodiya kini sa kapulisan tungod sa nahitabong aksidente sa Mother of Perpetual Health Avenue, Barangay Bulwa, Cagayan de Oro City. Matod sa suspect, aminado siya nga dakong sayop ang iyang nahimo nga may resulta sa pagkamatay sa rider o pagkaangol sa angkas niini. Pasensya gid sa inana nga panghitabo. Di na ito yun malikayan. Watsag yun na ako tuyo Matod sa Traffic Enforcement Unit, nahitabo ang aksidente pasado las 10 sa gabi adlawng Martes. Tinubdan niini ang kalit nga pag-U-turn sa maong taxi unit nga may resulta sa pagkabangga sa motor nga gisakyan sa mga biktima. May gawas nga parehong nagsubay sa Mother of Perpetual Health Avenue ang duha ka sakyanan. Yang nahitabo ang panagbangga. Kung lagpot siya, marang patal siya ang iyang ulo. So para walay helmet dito nakita man pero nay nagingon nga wala daw helmet. Kasong reckless imprudence resulting to homicide, serious physical injury, and damage to property ang atubangon sa taxi driver. Hinoon, nakatakda pang magkita ang taxi driver ug ang nahibiling banay sa namatayng biktima lakip sa angkas niini. Kinahanglan gyud matngon gyud sa atong pagmaniho sa atong sakyanan labi na kaning motor. Kauban si Jaybert Pairat, Cyril Chavez. 1 Mindanao. Mas pahugdan sa Persons with Disabilities Affairs Office o PDAO sa Davao City ang monitoring sa mga establishmento sa syudad nga wala mituman sa Accessibility Act alang sa maong sektor. Sumala ni Attorney Redondo Martinez, ang head sa PDAO Davao, sa impormasyong nakuha sa GMA Superradyo Davao nga nangayo na kini og dugang mga personahe sa City Mayor's Office
alang sa audit team nga mag-monitor sa mga establisimento. Sutaon sa mga grupo kung mituman ba sa mga katungod sa mga differently abled persons ang establisimento. Gawas ni ini lakip sa susihon ang pagtuman sa saktong paghatag og diskwento sa maong sektor. Aminado ang opisyal nga kamatikdan niini nga daghan pa ang wala mituman nga gilangkuban og mga pribadong establisimento ug pipila ka opisina sa gobyerno, tutukan sa buhatan ng mga hotel, mall ug uban pa sa syudad. Gipahinumduman sa Social Security System kon SSS Davao ang mga pensioners sa pag-renew sa Annual Confirmation of Pensioners. Kini aron nga ma-avail dayon ang ikaduhang hugna sa dugang 5% hangtod 10% increase sa pension sa mga pensioners subay sa SSS Pension Reform Program. Sumala ni Mona Lorraine Tombo, ang Acting Senior Communications Analyst sa SSS Mindanao South 1 Division sa pagkiginabi sa GMA Superradyo Davao, nga Setyembre karong tuiga, sugdan ang implementasyon sa ikaduhang hugna. Din gikan sa 10% sa pagsaka sa retirement ug disability pensioner, madugang nga nasabog dugang 10%, samtang gikan sa 5%, madugang nga nasabog 5% alang sa mga survivor pensioner ug death pensioner. Kay numduman nga Setyembre ni atong 2024 dihang gilusad ang unang hugna sa maong programa. Din matagtuig hangtod 2027, dunay dugang 5 to 10% increase sa pensyon sa mga pensioner. Gipaklaro nga walay pagsaka sa kontribusyon ug wala usab epekto sa ubang benepisyo nga madawat sa mga miyembro. Alang sa mga kabataang Pinoy, it's your time to shine kay abli na ang auditions alang sa The Clash Teens 2026. Hapit na magsugod ang pinaka-exciting ug pinaka-intense nga all-original Filipino reality singing competition alang sa kabataang Pinoy, The Clash Teens 2026. Abli kini alang sa Pinoy teens nga edad 14 to 19 years old, dunay exemplary singing talent. Ipadala ang inyong audition video nga dunay self-introduction, usa ka Tagalog song ug usa ka English song. Pwedeng a cappella o dunay accompaniment nga -1 o live instrument. Bawal ang dunay vocal effects, enhancement of filters o kinahanglang maayo ang lighting aron mas makita ang inyong kaanyag. To submit the entry, iscan lang ang QR code o mobisita sa official social media pages sa The Clash alang sa complete mechanics. Basin ikaw na ang musunod nga pinakaunang The Clash Teens Grand Champion. Join na ug basin kini na ang chance nga maabot ninyo ang inyong mga pangandoy. Nagparehag og interes ang pipila ka mga investor gikan nasod South Korea nga magbubo og puhunan sa Davao Region. Kini atol sa duha ka adlaw nga pagbisita sa mga negosyante sa rehiyon. Sa impormasyong nakuha sa GMA Superradyo Davao gikan sa Mindanao Development Authority, lakip sa mga potensyal nga proyekto mao ang pagtukod og renewable energy, water treatment ug waste management projects. Nag-courtesy visit sab ang grupo sa Provincial Government of Davao del Norte. Din gituki ang importansya sa pagtukod og solar farm sa rehiyon nga makatabang sa dugang supply sa kuryente ug makapaubo sa singil sa kuryente. Gisaad sab ni Governor Edwin Hubahib nga dunay saktong luna ang probinsya alang sa katukuran sa proyekto. Gihisgutan sab sa gobernador ang laing pang proyekto sama sa water treatment facilities, pinaagi sa paggamit sa kasamtangan nga dam sa probinsya nga kapunduhan og tubig. Gihisgutan usab ang gilaraw nga centralized landfill sa probinsya alang sa waste to energy project. Ug mao kato ang mga ulahing balita sa Mindanao karong adlaw. Mamahimo ninyo kining makita pag-usabin agi sa pagbisita sa official website sa GMA Regional TV o bisitahan ang among official YouTube channel ug i-click ang subscribe button para sa pinakaulahing balita. Daghang salamat sa atong mga kapuso sa Mindanao nga nagalantaw kanamog sa atong mga kapuso abroad. Padayon lang sa pagtutok sa mga lokal nga balita matag adlaw tungod sa GMA Regional TV, Local News Matters. Kami ang GMA Regional TV 1 Mindanao. Tibok pwersa para sa mas dakong misyon ug mas halapad nga pagserbisyo sa nasod.